Narito na ang PTV Balita ngayon. Dumating na ang dalawang barkong pandigma na binili ng Pilipinas sa Israel. Bahagi pa rin ito ng modernization program ng AFP o Armed Forces of the Philippines. Ayon kay Philippine Fleet Spokesperson Lieutenant Giovanni Badidles, tatawaging PC-906 at PG-907 ang dalawang barko na inaasahang magpapalakas sa puwersa ng Philippine Navy. Sa ngayon, nakadaong po sa Cavite City ang mga naturang barko para sa maintenance at training. Samantala, 3 pang barko ang inaasahang darating sa bansa sa mga susunod na 2 taon. Samantala, pinarangalan po ang ilang lugar sa Las Piñas City dahil sa pagiging ligtas mula sa krimen at iligal na droga. Sa isinagawang Local Governance Exemplar Awards ng lokal na pamahalaan, kinilala ang mga lugar sa lungsod na malaki ang ambag para mataguri ang safest city sa Southern Metro Manila, ang Las Piñas. Partikular dito ang kampanya kontra illegal na droga, anti-human trafficking at violence against children at women. Iginiit ng lokal na pamahalaan na alinsunod na rin ito sa nais ng national government na mapanatiling ligtas ang bawat lungsod sa bansa. Mababatid na noong Agosto, ang Las Piñas City ang tinaguriang safest city sa Southern Metro Manila. Let us take inspiration from today's achievements to set even higher standards for ourselves. Let us always target to achieve greatness together and continue to inspire one another for the better future of Las Piñas. Sa ibang balita, alamin naman natin ang iba pang mga balita mula kay Jessie Atienza ng PTV Cebu. Daghang salamat o maayong adlaw. Naluwas sa mga rescuer o sa mga personnel sa Philippine Coast Guard ang 11 ka mga Korean nationals human nga malubog sa tubig dagat ang katunga sa ilhang gisakyang pump boat. Dali nga miresponde ang mga rescuer human nadawat ang report nga adunay pump boat nga nalubog sa tubig dagat ang katungang bahin niini. Nahitabo ang insidente ni atong Huwebes sa kadagatan sa Mualboal sa katimugang bahin sa probinsya sa Sugbo. Matod sa Philippine Coast Guard, luwas ra ang tanang Korean nationals nga sakay sa pump boat. We can say na isolated case ito dahil nangyari naman siya malapit na sa shoreline. Actually, this is yung diving motor pump bangka na merong 11 Korean nationals on board who will be having their diving activity sana. Pero unfortunately, may natamaan na siguro parang bato or corals yung boat. Kaya nagkaroon siya ng butas sa may sa may port side. So, yun, pumasok yung tubig. Kaya medyo na half submerged siya. Samtang sila yung bahin sa ulog sa LGU sa Cebu City ang ika-31 nga National Children's Month. Gipangunahan ang kalihukan sa Local Council for the Welfare and Protection of Children, Cebu City Commission for the Welfare and Protection of Children, DSWS ug Early Childhood Care and Development. Mga kabataan gikan sa nagkadaiyang daycare center sa Dakbayan ang misalmot sa mga contest sa pagkanta, draw and tell, folk dance ug field demonstration, din adunay cash prize gikan sa Office of the Mayor. Ang National Children's Month karong tuiga adunay tema nga healthy, nourished, sheltered, ensuring the rights to life for all. At yan ang mga huling balita mula sa PTV Cebu. Ako si Jessie Atienza. Balik sa inyo. Daghang salamat, Jessie Atienza. At yan po ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at ilike kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako si Alan Francisco. Magandang hapon.